Paano kung tuluyan na tayo naghiwalay? Maghanap ng iba. Tapos magpapahanap kayo ng iba? Maghanap ulit ng iba. Maghanap kayo na lang ng iba? Hmm? Hindi nga, paano to? Nakapag-desisyon na ako. Sinabi ko sa kanya na ayoko na. Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Yun, for today's video guys, ay gawan po natin ng reaction. Itong naging pag-uusap nitong si Ate Clarissa at ni Kuya Bong. Hinggil nga dito sa ilang araw na hindi pagkausap ni Kuya Bong dito kay Ate Clarissa. At dito ay matutunghayan din natin guys kung ano yung sinasabi ni Ate Clarissa kay Mrs. and Mr. Ka-Business nung nakaraang vlog na meron na nga daw siyang desisyon. At hindi na magbabago yung kahit ano mangyari. Eto guys, panoodin po natin yung video. Ano maghanap? Ba't kita tumawag? Ito sinabahan mo? Bakit ako tinatanong mo kung ano nangyari? Umpisa pa lang guys, tinanong na ni Kuya Bong. Ba't di mo tinatawagan? O di ba guys? Tama yung sinabi ko doon sa isang reaction ko o yung reaction ko na sinundan nito. Na ito si Ate Clarissa at si Kuya Bong ay nag-aantayan lang ng tawag. Kumbaga inaantay ni Kuya Bong ang tawag ni Ate Clarissa para kausapin na niya. At inaantay din ni Ate Clarissa ang tawag ni Kuya Bong. Kumbaga inantay ni Ate Clarissa yung tawag ni Kuya Bong dahil nga doon sa pangyayari na ayaw siyang kausapin pa ni Kuya Bong. Kaya ang ginawa niya, inantay muna niya si Kuya Bong na siya ang tumawag. Kasi binigyan muna niya ng time. Dahil ang inisip niya ay baka gusto ni Kuya Bong na mag-isip-isip, ng space, kumbaga. Kaya lang, ang nangyari, ayun, nag-antayan nga sila. Ito guys, ituloy natin yung video. Wala naman, masama bang tanong? Hindi, ikaw dapat. Ano nangyari sa'yo? Ako dapat magtanong. Nasa bahay lang naman ako ah. Hindi yun. Ano? Yung mga nakarang araw. Ano nangyari? Bakit tayo na lang kausapin? Wala naman ako sinabi ah. Sabi mo sa vlog, ayaw mo kausapin. Sorry na nga eh. Sorry na nga. Bakit ka? Sorry naman. Bad trip lang naman eh. Bakit yan? Bad trip lang. Bad trip ka. Yung binabanggit ni Kuya Bong na bad trip lang siya noong araw na yon, ayun yung araw na yung inihahabol sa kanya ni Papa Dins yung cellphone dahil tumatawag nga si Ate Clarissa pero ayaw halos niyang kausapin. Kumbaga bad trip siya nung araw na yun dahil dun sa issue nga dun kay Ate Mylene. Kumbaga tinatanong siya ng mga nakapaligid sa kanya tungkol dun sa nangyari nung birthday nga ni Ka-Business na yung hawakan ng kamay ni Ate Mylene at ni Kuya Bong. Ay parang sa kanya kasi wala nga yun. Wala lang yun. Walang ibig sabihin yun. Kaya nababad trip siya na paulit-ulit na inuungkat sa kanya. Kaya yun, kaya ayaw nga muna niyang kausapin si Ate Clarissa. Kasi gusto niya, yung silang dalawa lang ang mag-uusap.
Ito guys, ituloy natin yung video. Kanino anong pa yung sinasabi ba? Kanino? Ayaw mo na yan. Ayaw mo na yan. Ayaw mo na yan. Bakit? Ano ba yan? Alam ko, di ba? Ano naman? Hindi sa akin. Hindi naman. Ba't ako magagalit sa'yo? Ikaw ang mahal ko. Tapos magagalit ako sa'yo. Mahal kita. Ba't ako magagalit sa'yo? Hindi Wala nga yun. Alam ko na kung nino kagalit. Yun guys, malinaw naman. Narinig nyo sa bunganga ni Kuya Bong mismo nang galing na si Ate Clarissa ay mahal niya. Marami kasi yan nagko-comment na si Ate Clarissa lang daw ang nagmamahal dito. At si Kuya Bong daw ay napipilitan lang o parang ipinilit lang nila kabisnes na magustuhan ni Kuya Bong ito si Ate Clarissa. At ang gusto daw talaga ni Ate Clarissa ay si Ate Maylin. Hindi guys. Kung napanood natin yung tambalang Maylin at Bong, hindi siya ganyan kay Ate Maylin. Doon sinabihan na rin siya ni Ate Maylin na into na yung pag-iinom. Pero binakaliwala niya doon si Ate Maylin. Pero kita nyo naman, kung ano ang nabago na kay Kuya Bong, simula naging sila ni Ate Clarissa. Kaya malaking pagkakaiba. Kaya hindi natin masasabi na ito si Kuya Bong ay ipinilit lang dito kay Ate Clarissa. Mahal talaga niya si Ate Clarissa. Yun yung totoo guys. Kasi nakikita nyo naman sa kilos ni Kuya Bong ngayon. Lalo na nga pagkausap niya si Ate Clarissa. At lalo na pag papag-usapan na nila yung usapin ng hiwalayan. Na talagang ayaw ni Kuya Bong. Kaya doon sa mga nagko-comment na ipinilit lang nila ka-business si Kuya Bong kay Ate Clarissa, hindi totoo yun guys. Dahil ang totoo, mahal ni Kuya Bong talaga si Ate Clarissa. Pasensya na kayo guys sa boses ko ha. Kasi kagagaling ko lang po sa trangkaso eh. Medyo malat pa ako. Ito guys, tuloy natin yung video. Nababad trip ka? Matrip mo ng konti naman. Naman ako. Ba't ako magagalit sa'yo? Mahal kita. Hindi ko alam sa'yo. Ito tayo mga kausapin. Hindi ako magagalit sa'yo. Bakit nasabi nun na tinanong ka nila kuya, bakit? Paano kung ayaw na ni Clarissa sa'yo? Sabi pa naman ako niyan. Yun yung inisip. Yun guys. Yung ginagano ni Ate Clarissa, yung kinausap si Kuya Bong ni Mrs. Ka-Business at ni Ka-Business. Na sinabi nga niya doon na pag napag-iwalay sa kanya si Ate Clarissa, ay maghahanap na lang siya ng bago. Kumbaga malinaw lang na kaya niya sinabi yun, ay gusto lang niya matapos yung usap na yun. Kasi ayaw na nga niya, ito si Kuya Bong kasi ayaw nga ng mahabang usap. Kumbaga kung ano yung naisip niya, nasasabihin yun na lang yung sinabi niya para matapos na yun. Para wala nang maraming usap. Pero yung sinabi niyang yun, ay hindi talaga galing sa puso niya. Hindi talaga yun yung nasa utak niya. Ito guys, tuloy natin yung video. May mga itatanong ako sa'yo, ha? Ano? Naalala mo na kung madalas ka pumunta sa bahay? Ano naman? Di ba lagi kita tinatanong kung nagbibisyo ka ba? Hindi na. Hindi na nga. Totoo. Hindi na nga, props. Hindi na nga. May nag-chat na sa akin, nagsabi sa Dito guys, ang gustong palabasin ni Ate Clarissa ay yung masabi ni Kuya Bong kung saan ba dinala nito si Kuya Bong yung 8,000 na binali niya kay Mrs. Ka-Business sa looban ng 1 linggo. Ito guys, tuloy natin. may nagsabi sa akin, kapitbahay niyo daw siya. Sino? Hindi ko alam. Kaibigan mo siya o kilala niyo siya. Kilala mo siya. Nagsabi na, ikaw o may kasama ka pa isa. Hindi alam ko na kasi Bong. Sabi, aminin mo. Dito guys, yung sinasabi ni Ate Clarissa na nag-chat sa kanya. Kung ako yung titingin ako yung titingin. Hindi totoo yun. Hindi totoo may nag-chat sa kanya. Hindi ko sinasabi na talagang wala ha. Pero kung ako yung titingin, ay ang tingin ko wala talaga nag-chat sa kanya. Kumbaga, ito yung isang pamamaraan ni Ate Clarissa para hulihin si Kuya Bong.
kung saan niya ginamit yung 8,000 nga na binali nito kay Mrs. Ka-Business sa looban ng 1 linggo. Nagdududa kasi siya na ipinambisyo yun ni Kuya Bong. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Kuya Bong. Kaya lang, kaduda-duda talaga na sa looban ng 1 linggo, first time mo na makabali ng ganyan kalaki. Kaya, normal lang yun. Normal lang na usasahin mo yun. At na, yun nga, ito yung naging paraan ni Ate Clarissa para paaminin si Kuya Bong. Ituloy natin guys yung video. Wala nga. Alam ko na. Okay? Wala nga. Hindi ko mo kilala yun eh. Hindi mo makilala pero kilala ka. Ewan ko, hindi ko nakikita naman. Sabi, gumagamit ka pa rin daw. Sino kaya? Hindi ko Yung makilala. totoo. Ito, Wala. mahal ko. Gusto ko maging totoo ka sa akin. Dapat naman ako sila. Yun nga eh. Gumagamit ka, hindi. Hindi na nga. Hindi na nga. May nalaman nga ako. Gusto ko kasi sa'yo mismo manggaling. Wala na nga. Wala na nga. Wala na nga. Kailan ka huling gumamit? Matagal na nga. Hindi. May bago akong natuklasan. Okay naman yung... Sino? Kaya hindi kita pagagalitan, wala akong sasabihin. Okay? Sino na Gusto ko kaya? lang malaman yung totoo. Kung mapapansin nyo guys dito, kahit anong pamimilit ni Ate Clarissa, paulit-ulit yun yung sinasabi ni Kuya Bong, wala, matagal na akong tumigil. Kaya sa tingin ko, ito yung totoo. Kung nasubaybayan mo, ang istorya ng kwento ni Kuya Bong, masasabi mo na nagsasabi talaga siya ng totoo. Kung ano yung sinasabi niya ito, yun yung totoo. Kasi madali itong mahuli si Kuya Bong. Madaling mapaamin. Basta ma-pinpoint mo yung gusto mong ipaamin sa kanya. Kumbaga hindi siya ganun kagaling magsinungaling. Eto guys, tuloy natin. Sa'yo. Wala nga. Hindi na ako gumagamit nga. Hindi na nga. Yung 8,000 mo na ibinabali-bali, may nagsabi sa akin. Na? Sinabi niya, doon mo daw ginagamit yun. Hindi ito alam nila kuya, huwag kang maingay. Hindi ito alam nila kuya na may nagchat-chat sa akin. Kaya nga sinabi ko kay na kuya. Ito yung isa sa pinagbatayan ko kung bakit ko nasabing wala talaga nagchat kay Ate Clarissa. Kasi dito, sinasabi niya na hindi alam nila kuya o nila ka-business na may nagchat-chat sa kanyang ganyan. Pero sa huli kasi ng video na nito na hindi ko na rin isinama, ay sinabi ni Ate Clarissa na sila ka-business nga daw ay nagtaka kung bakit nalaman yung messenger niya. Kung paano siya na-chat. Ano bang masasabi natin, hindi talaga totoong may nag-chat sa kanya. Kumbaga, isang pamamaraan lang niya ay yung sinasabing may nag-chat sa kanya para paaminin ito si Kuya Bong. Ay kung alimbawa nga naman, malaman ni Kuya Bong, ay ko, nag-chat pala yung kajaming ko. Ay, alam na pala ni Clarissa ang totoo na gumagamit ako. Aminin na niya. Kasi may nag-chat, may nagsabi, at kajaming mo pa. Pero para sa akin, wala naman siguro siraulo na makajaming mo sa pagbatak. Ay, i-chat yung girlfriend mo para sabihin, o yung boyfriend mo kasama ko sa pagbatak. Siguro wala namang ganung kasiraulong tao, di ba? Ito guys, ituloy natin. Pwede kitang makausap ng kami lang. Pwede kami lang. Ayokong may makarinig. Gusto ko kami lang nito. Ano nagsabi ng hayop na yun? Hindi ko alam kakilala niyo daw. Taga doon sa inyo sa lugar niyo. Pero hindi si Ate Ninit. Wala ko number ni Ate Ninit. Taga doon sa parang Ramil ba yun? Kaya Ramil? Ano gagawin ko naman dun? Hindi ko alam. Alam nyo guys, isa din ito sa dahilan kung bakit nasabi kong pamamaraan lang ito ni Ate Clarissa eh. Kasi ganito din ako eh. Ganito din ako magpaamin eh. Sasabihin ko, nako, huwag ka nang tumanggit, umamin na yung kasama mo. Huwag mo na itanggi. Ginawa mo yan. Umamin na yung kasama mo. Ganun din ako magpaamin. Kung magagawain ko din ito. Kaya nasabi kong isang pamamaraan lang ito para paaminin mo yung isang tao.
Sige, ituloy ulit natin guys. Kaya nga tinatanong kita, sige, eto ha, matinong usapan to, ha. Matino naman ako. Yung 8,000 na one day, 1,000, saan mo talaga dinadala? Yung totoo. Hindi ko sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi, wala kang binabayaran utang. Meron. Wala. Marami ka pang utang na hindi mo nabayaran. Marami pa, yun pa. Hindi pa tayo magkakilala nun. Matagal na yun, ba't di mo pa binayaran? Ako Kung pagbabatayan natin yung sinabi ni Kuya Bong na utang niya, simula nung hindi pa sila magkakilala ni Ate Clarissa, ay malamang totoo na ganun kalaki yung utang niya. Dahil si Kuya Bong, hindi yan bumabali ng malaki kay ka-business o kay Mrs. ka-business. Padalwa-dalawandaan lang yan. Parang malaki na 500. O di pa nga yata umaabot ng 500 talaga yung bali niyan sa isang araw. Kumbaga nito lang talaga siya bumali ng ganun kalaki na umabot 8,000 sa isang linggo. Kung totoong yung mga utang niya nung unang-una pa ay pinagbabayadan niya lahat, baka nga, malamang totoo yun na umabot sa 8,000. Kasama pa yung mga kinain niya, yung mga merienda niya, at saka yung ipinambili pa nga ng pakain ng baboy. Dahil yung 8,000 na yun ay nabali niya, ay yung baboy, nasa kanya pa 3 days pa yata. Ganun, na nasa kanya pa yung baboy. Kaya lang, yung iba doon, ay yun nga, hindi na, wala na sa kanya yung baboy. Kaya yung sinasabi niya na ibinayad niya sa utang, sa tingin ko, malaki yung posibilidad na totoo yun. Hindi lang natin alam kung ano ba yung mga utang na yun. Yung mga nauna niyang utang, hindi natin alam kung ano yung inutang niyang yun. Ito guys, ituloy natin. ang bahala doon. Hindi nga ganun. Nasaan yung question talaga? Paano ba ganun kabilis na ano mo yung 8,000 Di ba ng yung, isang di ba yung, linggo lang? di ba yung sa pagkain baboy, di ba bumibili ko, di ba? Tapos iba, pinambabayad ko ng utang ko. Hindi nga. Bakit tingnan mo, may utang ka pa rin dun kay Nanay Nerly kung di pa binayaran? Binayadan din kuya. Oh, 400 na lang. tapos ngayon may utang ka na naman. Wala. Ibila lang yun. Nila kuya na lang yun. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin kay Kuya yung utang mo para bayaran? Sinabi ko na nga eh. Lahat. Sinabi ko na nga sa kanila eh. Lahat na nga, sinabi ko na nga eh. Oo nga, sinabi ko na nga lahat. Pero nga, aminin mo na lang kasi sa akin na gumagamit ka pa. Wala nga, hindi na nga. Hindi na nga. Natatakot ka ba, Marco, na iwan kita pag Di ba guys? Gumamit na ng strategy itong si Ate Clarissa para paaminin ito si Kuya Bong kung gumagamit nga ba. Pero yun lang, paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Bong, hindi na talaga. Hindi na. Ibig sabihin, gumamit siya dati. Inaamin naman niya yun eh. Gumamit siya dati, pero matagal lang hindi. Matagal na niyang itinigil. Ito guys, tuloy ulit natin. Hindi na sa ganon. Hindi na nga ako magamit ka, hindi na nga. Kailan pa huli? Tagal lang nga. Eh, may sinabi sa akin si Kuya. Na? Naalala mo nung nag-medical kayo. Tagal lang nga yun. Hindi yun matagal. O 3 buwan na. Tagal lang ako, hindi yun. 3 buwan na. 3 buwan na tayo, di ba? O di 3 buwan na gumagamit ka. Hindi na nga ako gumagamit nga eh. Ang tingin ko dito guys, yung tungkol doon sa sinasabi ni Ate Clarissa, sinabi ni Kuya, kung ang tinutukoy niyang Kuya ay si ka-business, ay tingin ko ito yung time na na-vlog din ni ka-business. Nung panahong tatawagan siya ni ka-business, nung una pa lang inirereto nila ka-business itong si Ate Clarissa dito kay Kuya Bong. Na sinabi doon ni ka-business na sa huling pagkakataon, Bong, tatanungin kita, gumagamit ka ba na ipinagbabawal na gamot? Ang sagot doon ni Kuya Bong ay, oo, dati. Gumagamit ako. Pero sinabi din ni Kuya Bong doon na matagal na yun. Matagal na niya itinigil. Kumbaga bago pa siya ipasok sa rehab, itinigil na niya yun.
Kaya nga nung sa rehab ay negative ang drug test niya. At dito guys, itong ipinadrug test siya nila ka-business, dito ipa-check up siya. Totoo din yun, negative siya doon. Negative siya sa drugs. Kaya lang, hindi ko alam kung may bago na bang may bago na bang check up na nagpa-drug test uli. Kasi wala pa namang update dyan si ka-business tungkol dyan. Pero kung matatandaan nyo, yung isang vlog ni ka-business na binayaran niya yung utang ni Kuya Bong na isang boteng Red Horse na maliit daw, ay sinabi doon ni ka-business na malalaman yun ni doktor kapag nagpa-check up ulit. Ibig sabihin, hindi pa nakakapagpa-check up. Kaya malamang, wala pa rin na drug test. Kung titingnan natin, kung susuriin natin. Ewan ko din nga lang kung naipa-check up na. Kumbaga, siguro antay-antayin natin yung update tungkol dyan. O update ni ka-business tungkol dyan. Eto guys, ituloy natin. Hindi sinabi mo daw, yung umamin ka, nasabi. Pero yun sa dati. Hindi, nung pumunta kasi kayo, yung unang punta mo sa bahay. Saan? Ay, oo, inamin ko talaga. Oo, gamahan. Pero matagal na nga yun. Di ibig sabihin yun yung huli. Huli na nga yun. Nung bago kayo pumunta sa bahay namin. Eto guys, ang problema kay Kuya Bong. Pag alam niya yung katulad nun, di ba, inamin na ganyan, oo, gumamit ako nun. Naamin ko yon. Pero, ang kinakawa niya doon, matagal na yun eh. Ito, ituloy muna natin guys, bago natin uli bigyan ng opinion. Umamin ka. Hindi ko matanda na siya eh. Oh, pero Yun. Di ba, sabi niya, hindi niya na matandaan yun. Kaya posible na ang sinasabi niya na oo, gumamit ako nun. Ay yun din yun yung sinasabi niya kay ka-business. Na gumagamit siya dati, pero itinigil niya. Ang problema nga lang kasi dito kay Kuya Bong, hindi niya matukoy kung ano yung saktong petsa. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Basta alam niya, gumamit siya. Kaya lang, sabi nga niya, hindi na niya matandaan kasi matagal na yun eh. Kasi matagal na nga daw siya hindi gumagamit. Kaya sa totoo lang guys, naniniwala ako kay Kuya Bong. Hindi sa kinakampihan ko si Kuya Bong. Kundi ito kasi yung nakikita ko sa kanya. Kumbaga, ramdam ko na nagsasabi ng totoo ito si Kuya Bong. Ito guys, ituloy natin yung video. yun, nung umamin ka daw nung kay Lako. Ay, nila kuya. Huli na nga yun eh. Yun yung huli. Yung 8,000 niya kasi, yun yung tanong eh. Ay, nga, sinabi ko na nga sa'yo. Hindi, sabihin mo nga yung totoo. Ginamit mo sa ganon. Wala, di ko ginamit niya. Hindi nga, totoo naman. Di ba guys? Pag sukol siya, umaamin siya. Ibig sabihin, pag nasukol mo na siya, aaminin niya. Kung talagang ginawa niya. Pero dahil nga sa hindi niya ginawa, wala siyang maamin. Kaya lagi niya sinasabi, matagal na kasi yun, matagal na. Kaya doon sa 8,000 na sinasabi ni Ate Clarissa, napilit na ipinapaamin ni Ate Clarissa, ang tingin ko doon, nagsasabi ng totoo itong si Kuya Bong. Na ibinayad niya yun sa utang niya, ipinangkain niya. Kumbaga, yun yung totoo. Kasi kahit nga anong piga ni Ate Clarissa, wala talaga. Sabi nga niya, anong aaminin ko, wala naman talaga. Eto guys, ituloy natin. Wala nga, totoo nga sila. Hindi na kaya at nagsabi na yun. Kasi yung mga utang mo, tapos yung utang mo, nalaman ko pa, soft drinks lahat. Oo naman. Ano sabi ko sa'yo? Oo na, so, O, di ba? Doon sa sinabi ni Ate Clarissa, nalaman ko na for soft drinks pa yung inutang mo. Amin agad siya doon. Kasi yung totoo, for soft drinks yung inutang niya. Kaya kaagad nag-sorry siya. Kaya lang, ang pagpapaliwanag niya, hanggang sorry lang. Hindi na niya kayang pahabaan yung paliwanag na yun. Sorry na nga. Ganun. Hanggang ganun lang siya.
Tuloy natin guys. Sorry na nga. Hindi ganito yun eh. Ganito yun, mahal ko ha. Makinig ka. Hindi ako galit sa'yo. Sorry na nga eh. Oo, tinatanggap ko yung sorry mo. Pero, Sorry na nga, di ba? Ulit na mahal. Sorry na nga eh. Hindi naman sabi ulit. mo, makakapaghanap ka pa ng iba. Hindi naman sa ganun. Saan pag ginawa? Tatanungin ka kunyari, ganito kunyari. Paano kung tuloy na tayo naghiwalay? Eh, maghanap ng iba. Tapos, magpapahanap kayo ng iba. Maghanap ulit ng iba. Maghanap kayo ng Ganun kadali kay Kuya Bong na sabihin yon. Pero, alam mong hindi totoo. Hindi yun yung totoong nasa puso niya. Hindi yung totoong nasa isip niya. Kasi bakit? Ito, ituloy natin. lang ng iba. Eh, pero hindi mo lang papayag. Hindi nga Yun. Hindi daw siya papayag. Yun yung totoong nararamdaman niya. Hindi siya papayag na maghiwalay sila ni Ate Clarissa. Ibig sabihin, ayaw niya maghanap ng iba. Kumbaga nasasabi lang niya yun. Kumbaga, pero hindi yun yung totoong nasa isip niya. Hindi yun yung laman ng puso niya. Yun lang yung sinasabi niya para tapos na nga agad yung usap. Para wala nang mahabang argumento. Ito guys, ituloy ulit natin yung video. tatanong nga kita. Meron nang Hindi ka maghanap eh. naman papayag eh. Oh, Pag ikaw, hindi ka papayag. Pag ako wala. sorry na nga, mahal niya. Saan meron na maghanap eh. Mayroon pala maghanap at di ka nag-ano sa akin si seryoso. Galit ka na naman eh. Napansin nyo guys, yung pagtatakip ng tenga ni Kuya Bong. Di ba binanggit na rin ni Ate Clarissa yon dahil doon sa isang comment na naiingayan niya daw si Kuya Bong sa bunganga ni Ate Clarissa. Kaya nagtatakip ng tenga. Pero yun nga, kita nyo, hindi naman binubungangaan ni Ate Clarissa si Kuya Bong pero nagtatakip ng tenga. Kaya malamang, totoo talaga yung sinasabi ni Ate Clarissa na pag medyo malakas yung boses mo, ay talaga nagtatakip ito ng tenga si Kuya Bong. At yun nga, syempre, pag sinisermonan siya, talaga nagtatakip siya ng tenga. Kasi parang ayaw niya na maingay. At yun din yung dahilan kung bakit sinasagot na niya ng kung ano-ano lang ang tanong sa kanya para matapos na yung usapan. Kasi ayaw nga niya na mahabang usap kasi mukhang natutulig siya sa mahabang usapan. Kaya katulad nga nung tanong ni Mrs. and Mr. Ka-Business na papaano kung iwalayan ka ni Ate Clarissa, anong gagawin mo? Ang naging sagot niya doon agad ay maghanap na lang ng iba. Yun yung naging sagot niya kasi nga gusto na niya matapos yung usap. Tuloy natin guys yung video. Kontak pa ng tenga mo. Mahina na nga boses ko. Galit ka na naman eh. Galit ka na naman eh. Galit ka na naman. Sorry na nga, mahal eh. Sorry na nga eh. Hindi na maulit. Hindi nga. Eh, paano to? Nakapag-desisyon na ako. Bakit nan? Huwag naman. Huwag mo ko iwan. Eto na guys, yung sinasabing desisyon ni Ate Clarissa. Yung sinasabi niya kay Mr. and Mrs. Ka-Business na kahit ano mangyari ay hindi na magbabago. Kumbaga nakapag-desisyon na siya. Ito, dito na sasabihin ni Ate Clarissa. Tuloy natin guys yung video. Sinabi ko na kay na kuya, pag-desisyon na ako. Na? Ayoko na. Kasi, ikaw yung parang ayaw mong kausapin, Hindi naman sa... nagagalit ka sa akin. Hindi naman ako galit sa'yo. May bad trip lang sa'yo nun eh. Oo nga, bad trip kayo sa'yo, ba dinadamay mo? Hindi naman sa ganun. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Pangalawa, kasi sabi ko, nagsisinungaling ka na sa akin ngayon. Wala. Ba't ako singalay? Tatanong ako sa'yo ah. Sabi ko na, nasaan yung 8,000? Bakit biglang ganun kadali na ubos? Sabi mo, ngayon, bumabalik ka pa ba? Hindi na. Di ba sabi mo sa akin, hindi ka na umiinom? Hindi na. Bakit ka uminom ng Red Horse? Kambuti lang naman yan. Pero nagsinungaling ka pa rin kasi dati na Di ba guys?
Ganon kadali niyang aminin, basta't sukol na siya. Tulad ng pag-iinom nga ng Red Horse na yon. Kaganyang inamin, isang bote lang naman yun eh. Kaya nga lang, walang sapat na paliwanag kung bakit niya ginawa yun. Kumbaga hindi niya kaya ipaliwanag yun kung hindi mo susugsugin. Kung hindi mo pupuntuhin kung bakit niya ginawa yun. Ito guys, ituloy natin. Sorry na nga eh. Hindi nga yun, mahal ko. Ipapaliwanag mo sa akin kung bakit. Yun ang hindi kaya ni Kuya Bong gawin. Ang ipaliwanag ang side niya. Kumbaga hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Simple paliwanag lang naman ang gagawin mo sana. Kaya lang, dahil nga hindi siya maalam nun, hindi siya maalam i-depensa yung sarili niya. Kaya sumasang-ayon na lang siya kung ano yung naririnig niya. At kukontra siya kung sa tingin niya ay mali naman yung sinasabi mo. Ito guys, tuloy natin. Gusto mo lang bang uminom yung araw na yon? Gusto ko lang. Ano? Gusto ko lang uminom isang bote lang. Yan. Wala lang kasi. Hindi mo na inulit yun? Hindi na. Yun yung kanakuha ko din guys na sa isang alcoholic ay talagang hindi mo basta-basta may aalis dyan ang pag-inom kahit paminsan-minsan lang yan. Mahirap para sa kanila yun na iwasan yung tawag ng alak. Kaya kahit determinado sila sa pagbabago, sa pag-iwas sa alak, pag sobrang na-miss na ng katawan nila yun, pilit at pilit yan titikim. At yun yung nangyayari kay Kuya Bong. Kaya para sa akin, normal lang yun. Makainom siya ng isang bote. Ang kagandahan nga lang sa kanya ay kahit siya alcoholic, kahit tinatawag na siya ng alak, pinipilit niya yung labanan. Dahil sa pagmamahal niya kay Ate Clarissa. Dahil gusto niya magbago. Gusto niya ipakita nagbabago na siya. Dahil nga mahal niya si Ate Clarissa. Kaya ang laki ng nagawa ni Ate Clarissa sa buhay ni Kuya Bong. Simula nung dumating si Ate Clarissa sa buhay ni Kuya Bong, napakalaki na ng pinagbago ni Kuya Bong. Ito guys, ituloy natin yung video. Paano yun ngayon? Nagsabi na ako na hindi na matutuloy yung kasal. Ayos lang. Ayos lang sa'yo. Ayos lang. Ganon kabilis sumagot si Kuya Bong. Ayos lang sa kanya. Pero deep inside, hindi yun. Sabi niya dito, hindi siya nasasaktan. Pero ang totoo, masakit yun sa kanya. At ito din natin yung video guys. At tingnan natin kung ano pa yung sasabihin niya. Nasasaktan. Yun naman. Balik na naman ako sa dati. Ganun? Yun naman. Balik na naman ako sa dati. Sigurado to. Yun. Yung nararamdaman niyang sakit, sa gawa lang niya kayang ipakita. Sinasabi niya, babalik na lang siya sa dati. O pag nawala si Ate Clarissa, balik na siya sa dati. Ibig sabihin nun, dati kung ano siya noon, mag-iinom, lasenggo, at maaaring pati yung paggamit ng pinagbabawal na gamot, ay hindi malayong bumalik yun. Dahil dun sa sakit na naramdaman niya pag nawala si Ate Clarissa. Kumbaga, sinasagot man niya, ayos lang, hindi ako nasasaktan, pero deep inside, masakit yun sa kanya. Mahirap yung tanggapin sa kanya. Kaya nga sinasabi niyang, babalik siya sa dati. Kasi hindi niya kaya na mawala sa kanya si Ate Clarissa. At yung pagkawala ng nanay at tatay niya, yung sakit na pagkawala ng mga magulang niya, ang naging sandalan niya doon ay alak. Kaya nga siya naging lasenggo. Kumbaga, kaya yung sakit na mararamdaman niya ngayon kapag nawala si Ate Clarissa, ganun lang. Ganun lang uli. Parang doon uli siya kukuha ng lakas ng loob sa alak. Doon uli siya sasandal sa mga nakaraan niyang bisyo. Kaya malinaw na masakit ito sa kanya. Kaya yung sinasabi niyang okay lang, hindi masakit. Hindi yun totoo. Ito guys, ituloy ulit natin. Bakit ka babalik sa dati? Wala ka na eh.
Hindi nga ako mawawala. Hindi lang natin muna itutuloy yung kasal. Ganito, para maintindihan mo ha. Hindi na muna natin itutuloy yung kasal. Kasi, may mga bagay pa tayo dapat pag-isipan. Katulad yan, bigla kang nagagalit, bigla kang ayaw mong kausapin na hindi ko alam. Siyempre, kailangan natin yung Yun guys, yun yung desisyon ni Ate Clarissa. Huwag munang ituloy ang kasal. Pero hindi ibig sabihin, hindi na matutuloy yung kasal. Kumbaga, hindi muna. Ini-adjust lang muna niya. O ini-adjust niya yung date ng kasal. Ito, ituloy natin guys, para mas maunawa natin. parang laliman pa yung relasyon natin. Naintindihan mo ko? Oo naman. Hindi yun, magpaliwanag ka kasi. Kapaliwanag. Sinabi ko na mga sailat eh. Tapusin ko na lang yung kontrata ko para ikaw makapag-isip-isip ka pa. Pumayag naman ako sa sinabi mo. Pumayag naman ako. Yun. Sa isang banda guys, tama naman si Ate Clarissa na kailangan muna nilang kilalanin ang isa't isa bago ang kasal. Kumbaga siguro naisip din ni Ate Clarissa dito na masyado siyang napadali. Kumbaga masyado siyang nabigla na itakda agad yung kasal ng February 14. Ngayon nga na may naglabas na ganito mga issue, ganyang attitude ni Kuya Bong, naisip niya na kilalanin muna nilang dalawa ang isa't isa bago ituloy yung kasal. Para nga naman, ano man, di walang sisihan. Both side. Hindi niya sisisihin si Kuya Bong na minadali siya. At hindi din niya pwedeng sisihin kahit sino. Dahil nasuri na nila yung isa't isa bago sila nagkasal. Kumbaga, tanggap na nila kung ano man yung mga ugali nila. Yung mga positibo at negatibong ugali. Kaya lang, papaano naman kay Kuya Bong? Kasi yung February 14 niya, para kay Kuya Bong, napakahabang panahon na nun. Naiinip na siya dun. Ay papaano ngayon na ini-adjust hanggang September hanggang matapos ang kontrata ni Ate Clarissa? Hindi kaya yan maging dahilan na si Kuya Bong ay bumalik na naman sa pag-iinom? Na si Kuya Bong ay utay-utay naman bumalik sa dati? Dahil baka maramdaman niya na parang ayaw na sa kanya ni Ate Clarissa, kaya ini-adjust yung kasal. Hindi kaya niya isipin na ayaw na sa kanya ni Ate Clarissa? Yun yung mahirap. Dahil sa tingin ko guys, kung matutuloy naman itong kasal ng February 14, ay may pangahawakan na si Kuya Bong. May mas lalo siyang pangahawakan para sa tuloy-tuloy na pagbabago. Kaya lang, syempre, hindi naman nga natin masisi si Ate Clarissa. Yun yung desisyon niya. At may point naman yung desisyon niyang yun. Kaya doon sa mga klabong fanatic, doon sa mga klabong supporters, ay ito po, yung desisyon ni Ate Clarissa. Matutuloy pa rin po yung kasal. Kaya lang ini-adjust na ni Ate Clarissa hanggang sa matapos nga yung kanyang kontrata. Pero syempre, hindi na natin masabing ito na yung final. Bagamat sinabi ni Ate Clarissa kay Mrs. and Mr. Kabisnes na hindi na magbabago yung kanyang pasya. Kaya lang alam naman natin ito si Ate Clarissa ay napakababa ng loob pagdating kay Kuya Bong. Kasi mahal na mahal nga niya si Kuya Bong. Pag nakita niya ito na mas tino ng tuluyan kay Kuya Bong ay ang matuloy ang kasal sa February 14, malamang ay ituloy niya ito. Kasi sobra naman talaga niyang mahal si Kuya Bong. Basta subaybayan na lang natin kung ano yung susunod na mangyayari dito sa tambalang klabong. At kung papaano ba tatanggapin ni Kuya Bong sa kanyang sarili
yung desisyon ni Ate Clarissa. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.